Mga boss, ay naku eto. Sa pangatlo ho natin, nasaan ba 'yun? Napagsabihan tuloy ang dating pangulo, 'no? Oh, basa-basa din, 'no? Sabi ni, sabi ni Attorney Claire Castro kay ano, dating Pangulong Duterte, basa-basa rin. Claire Castro tells Duterte to gather accurate data before talking. Alam niyo ho, kasi mga boss, ang dating pangulo, wala na ho, eh. Wala na sa wisyo, mga kababayan. Makapanira lang doon sa kalaban, ibubuka ng bibig niya. Walang hawak na sapat na ebidensya, sasabihin bangag ang pangulo, 'no? Lahat na lang po. Bakit po na tuloy-tuloy na ganyan ang dating pangulo? Dahil po meron pa ding mga DDS na tinatawag. Bakit po? Yung mga DDS na yon, kung ano ang marinig kay dating Pangulong Duterte, kahit wala pang ebidensya yan, eh, magpapakauto-uto sila na paniwalaan. Kaya po etong tao na 'to, ang dating pangulo, patuloy lang po, 'no, doon sa mga walang basehan na kanyang sinasabi, mga bossing. Basahin natin, ha. Malacanang Press Officer, 'no, Undersecretary Claire Castro urged, si Robin Padilla na naman ang naalala ko kapag may urge na gano'n. Urged former President Rodrigo Duterte to gather accurate data before making public statement that undermine the Marcos administration. Ang tingin ko ho diyan, sinasadya na lang ho ng dating pangulo 'yun, eh. Kasi nga ho, laging merong mga DDS na uto-uto at um, handang maniwala sa kanila kahit wala hong katotohanan at walang sapat na ebidensya, 'no? Okey na lang ho 'yun sa kanila. In an interview on Bilyonaryo News Channel Agenda, host Corina Sanchez Rojas asked Castro about Duterte claim that illegal drugs have made a comeback in the country including in Davao City. Ayan po, laging pinapaulit-ulit ng dating pangulo, kalat na naman ang droga. Ang dami na naman droga, ang dami na naman bumabatak, sabi ng pangulo. Hanapan mo ng ebidensya, wala, 'no? Pero ho, mga kababayan, simple, ang gawin niyo, Google kayo, 'no? I-type niyo 2024, 2024 na lang, ha, i-type niyo 2024. Tapos ilagay niyo, yung mga hanapin niyo yung mga huli, mga nahuling droga nung panahon ng 2024 or last year. Sandamakmak po na mga balita at impormasyon ang makikita niyo na ang sa pangunguna o ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay bilyon-bilyon po. Ang pinakamaliit ko ngang nakita dun 44.4 million nasa kote sa Davao pa ho, mga kababayan. 'Di ho ba? Oh, tapos ang impormasyon ng dating Pangulong Duterte, bumabalik na daw po ang droga. Samantalang nung panahon nila, katok, tok, tok, katok, tok, tok, katokhang, puro maliliit po ang nayayari. Puro maliliit po ang natutokhang, mga kababayan. Napangaralan, yung dating pangulo, unang-una, sabi dito, unang-una po siguro mas maganda kung bumasa muna si Pangulong Duterte ng mga news kung ano-ano na ba ang nagagawa ng pamahalaan po o ng pamahalaan ng PNP, Philippine National Police at PIDEA, Philippine Drug Enforcement sa mga nahuhuli at nare-raid na mga malalaking halaga. Yan po yung sinasabi natin. Talagang bilyon-bilyon. Ano po, yung kay dating Pangulong Duterte, piso-piso lang ho yan, mga boss, 'no? Katok dito, katok diyan, ng laban, maliliit lang po. Pero yung malalaki daw, kawala pa din, 'di ba? Tapos sasabihin ng dating pangulo, lalong lumalaganap ang droga sa Pilipinas. Walang basehan, okey lang. Dating pangulo naman ako, 'no?
Wala akong ebidensya, okey lang. Duterte naman ako, eh. At may mga DDS na nagpapauto naman sa'kin, kaya okey lang, 'no? Hindi ko na kailangan magbasa, hindi ko na kailangan magbasa ng mga news. Basta ito sasabihin ko, para masira si Bongbong Marcos, para magmukhang sinusuportahan ni Bongbong Marcos yung droga. Oh, kaninong style 'yan? Dating pangulo, 'di ba? Tuloy natin. Nasaan na ako dito? Sabi dito, unang-una po siguro mas magandang bumasa si Pangulo Duterte ng news kung ano-ano ang nagawa ng pamahalaan, bla bla bla, sa mga nahuhuli at nare-raid na malalaking halaga po ng worth ng na illegal na droga. Meron po sa Metro Manila, meron po sa Cebu, at meron po sa Davao. At itong kinalaunan nga lang ho, mga boss chipamo, sir, panay ho, Davao yung napapabalita, lalo na yung 44 million na worth of Alam niyo na ibig ko sabihin dun sa na yun, o 14, 'di ba? Siguro mas maganda po bago siya magsalita, alamin muna po ang detalye. Mahirap po kasing nagsasalita ng wala siyang statistic. 'Di ba? Wala ho talagang basehan 'yan. Mga bossing, kung puro bintang lamang po ang intriga at yan lamang po ang paniniwalaan natin, hindi po magiging maganda ang buhay natin dahil tayo ay napapaligiran ng fake news. Hmm. Tapos ang unang pumapaligid na fake news ay dating Pangulong Duterte, ano? Aray ko po, bansang Pilipinas. Oh, tapos susugod dito yung mga DDS. Susugod dito yung mga DDS, sasabihin, "Oh, ganito Mark Ramos, ganito, ganyan." Oh, nagpapakalat din ng fake news dito. Mapapahiya ho sa'tin, mga boss. Eh, bakit ho? Eh, kasi akala niya totoo yung mga impormasyon na nakuha niya doon sa dating pangulo, eh, fake news pala. Ano, gawa-gawa lang pala dahil sa pamumulitika. Gawa-gawa para makaupo ulit sa pagkapangulo. Ay siguro nami-miss na ho siguro, 'no, ang pagiging presidente ni dating pangulo. Kaya panay ho ang banat, kahit yung banat, eh, wala naman pong mga katotohanan, mga bossing, 'di ba? Paano 'yan mga DDS? Ano na mangyayari? Lalo na doon sa mga vloggers ninyo na nagpapakalat ng fake news. Ano na mangyayari diyon? Malamang magtataguan na 'yun. Malamang kung saan-saan na lang ngayon. Yung iba, eh, extended na yung bakasyon. Kaso kada bansa, eh, alam ko may limit lang ng araw o panahon na puwede sila mag-stay do'n. Yung iba, puwedeng mag-stay ng 30 days, yung iba puwedeng mag-stay ng 15 days. Oh, eh, pagka natapos na 'yun, lilipat naman ng ibang bansa. 'Di ba hanggang sa wala na, hindi na makauwi ng Pilipinas. Pinaliit lang po ang mundo. Kagagawa ng fake news. Sa halagang ganito na natanggap doon sa pinansyar na magpakalat ng fake news, ayun, hindi na makauwi ng Pilipinas. Ang hirap po ng gano'ng buhay, mga kababayan. Yung patawid-tawid ka ng iba't ibang bansa, paano 'pag nahalata ka na? Kasi yung mga 'yan, kada bansa na papasukin mo inaalam paano ka makaka-survive sa bansa namin, 'di ba? Paano ka makaka-survive sa bansa namin? Hanggang sa, "Oh, wala 'to." Ibabalik din ho sa Pilipinas 'yan. Ang ending, mananagot doon sa mga fake news na kanilang ipinakalat po, mga kababayan.